So Ilono ngayon, ito ay patungkol naman sa mga kasinungalingan no, na lagi nating naririnig sa mga commercial, sa mga TV, social media or saan man no, ng mga entertainers no, na kaya nila magsinungaling for the sake of money. No? So lagi nyo tatandaan no, sa panahon noon ni Pedro at nila Pedro, mababasa natin yun dito sa Acts, no, sa Acts of the Apostle o buhat, no. Sa simpleng kasinungalingan lamang na ginawa ni Ananias at saka ni Sapphira, yun ay ikinamatay nilang dalawa. Yun yung dahilan kung bakit sila namatay. Sa simpleng kasinungalingan lamang. Yung mga taong yun, yan yung mga halimbawa or mga example noon na ganun din ang mangyayari sa mga tao na laging nagsisinungaling. Lalo na ito mga entertainers na for the sake of money. No, na kaya nila magsinungaling sa TV sa harap ng mga millions of people, no, na magsinungaling sa na epektibo itong mga gamit na ito kahit hindi nila nasubukan. Sabihin pa nila ito yung mga gamit namin to, maepektibo talaga kahit pa yun lang isang beses lamang nila ginamit sa mga panahon na commercial. Itong mga taong ito yung kumbaga yung mga kaluluwa nila para bang isinanla nila sa Satanas for the sake of money. Magsinungaling ka, bibigyan ka ng pera, sisikat ka, o isipin mo kung ano ang kasamaan na ginagawa dito sa mundong ito, pinupuri ng mga tao. Lagi nyo tatandaan, bawat kasamaan, kabayaran, kamatayan, ito ba yung paniniwala? Tapos sasabihin nyo na tapos paprotektahan nyo pa sila, nasasabihin nyo pa, lang yan sila, commercial, hindi nyo alam kung ano ang epekto niyan. Pira ang labanan yan for the sake of money. Ibininta nila ni Satanas ang kaluluwa nila sa kaano lang presyo. Magsinungaling ka lang. Sabihin mo ganito, ganyan, no? Akala nyo walang epekto yan. Tandaan nyo, si Ananias at si Sapphira, sa simpleng kasinungalingan lamang, yun ang kinamatay nila. At yan din ang mangyayari sa mga taong itong hangal na hindi nakakaalam kung ano ang katotohanan. Lagi niyong tatandaan na walang sinungaling na makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya every time na makakita ako ng mga commercial na mga ganito ganyan, parang para bang nagagalit ako, naiinis ako. Kasi nga, bakit mo ipapaniwala sa ibang tao na ipopromote mo ang isang produkto na hindi mo naman nasubukan para subukan ng mga tao na ganito, ganyan, for the sake of money. Sisikat ka. Siyempre, malaki yung bayad eh. Ganyan naman talaga ang tao ngayon eh. Kung saan yung kayamanan sa mundo, andoon ang puso ng tao. Di ba ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung nasaan ang patay na katawan, andoon nag-gather or nakatumbok or nakapundok ang mga agila. Kung ano yung mga bagay na kasalanan, nakakamatay, doon nakatumpok ang mga tao. Doon nagagather ang mga tao. Yun ang tinatangkilik ng bawat tao. Sabihin nila, itong sabon na ito nakakaputi, hindi ka naman pumuputi. Itong gamot na ito ay nakakagaling, hindi ka naman gumagaling. Lumalala pa yung sakit mo. For the sake of money, magsinungaling ka. Lagi mong tatandaan pagdating ng araw, pagbabayaran mo ang lahat ng kasinungalingan mo na lumalabas sa iyong bibig. Makikita mo dyan sa screen yung mga ginagawa mo at pandidirian mo pagdating ng araw. Ngayon, proud na proud ka na magsinungaling ka for the sake of money. Pero pagdating ng araw, sa paningin ng Panginoon, lahat ng mga itinatago na gawain mo, lahat ng mga tinago or nakatago mong mga gawa, mabubulgar yan pagdating ng araw sa paningin ng Panginoon, sa harap ng Diyos. For judgment sa mga oras na hahatulan ka na. Kaya mag-ingat kayo sa pag-promote nyo ng isang bagay na hindi nyo naman nasubukan. Mag-ingat kayo kasi ang simpleng kasinungalingan, hindi nga kayo namamatay sa katawan kasi binigyan tayo ng ating Panginoon for another chance to repent. Pero pag hindi mo kilalanin yung kasalanan mo, tapos biglang darating ang Panginoon para sa iyo, para kunin ka, babangon kang muli, and then doon ka magigising sa kamatayan, sa kaparusahan. So gumising ka. Huwag kang magpagamit ng Satanas for the sake of money. Marami dyan makarinig ka dyan sa radyo, sa TV, sa saan. For the sake of money. Ako si Kuan, ganito, subok na maaasahan. Kahit hindi mo nga yan ginagamit So,
Kailangan mo bang magsinungaling? Kailangan mo ba na yung kaluluwa mo depresyuhan ng ni Satanas sa pagpalagay natin, papresyuhan ka lang ng 10,000 tapos yung kaluluwa mo hawak na niya, ang baba naman ang presyo mo. So isipin mo yan, ang bawat kasalanan, kabayaran, kamatayan sa kaparusahan. Hindi man yan makaapekto sa iyo ngayon every time na ginagawa niya ngayon. Proud ka pa, proud pa yung pamilya mo. Pero hindi nila alam. Hindi alam ng kahit sino na ikaw, pangalan mo nakalista doon sa listahan patungo sa impyerno. Nagkatawanan yung mga tao, proud na proud sa yung ginagawa. Ang ganda ng ano mo, pero ganyan. Pero hindi nila alam. You are in danger. You are in danger in the hell, in a lake of fire, in eternal torment. Yan ang tatandaan nyo na kayo ay magsinungaling para lamang sa produktong hindi nyo nasubukan for the sake of money. So mag-ingat po kayo. No? So hanggang dito lang. No? Maraming salamat. And God bless everyone. Amen.